Ahoy, magandang araw mga kababayan. Welcome to my vlog. Shout out pala kay John Mailers at kay Walan Ju. Ito ata si Walan Ju ay papunta na dito this month. Ang kasi sabi niya sa akin, boss, kita-kits, baka kay Alsa din to. At si John Mailers naman po ay katrabaho ko na yan. Pero po siya sa ibang company po dito sa Czech Republic at lumipat lang po dito sa employer namin. Ngayon naman kabayan, ang i-share ko po sa inyo, nagtatanong kasi yung isa nating drivers na kung magkano daw ang offer dito po sa employer na pinagtatrabahoan ko sa mga bago na galing sa Pinas. Kasi po ang offer po sa kanya doon po sa Pinas, nang papunta po lang siya dito, ay almost 23,000 crowns ang basic niya. And then, ang pagkain niya ay may ano lang ata dun sa free meal pagdating dun sa company. At paglabas ay wala na, parang sa kanya na. And then, wala naman po siyang sinabi kung free accommodation yun. And then kung free ang transportation. Kasi po ngayon, marami pong galing sa Pinas na mga katrabaho ko po dito sa aking employer. Ang offer daw po sa kanila ay almost 23,400, parang ganon. Bali, yung sa 23,400 na offer na yan ay mayroon po siyang free accommodation and then free transportation. Tapos 2,000 crowns na food allowance and then 500 crowns na sa Benefit Plus nilalagay. Bali yung sa Benefit Plus ay parang pambili mo lang ng gamot, vitamins, more on vitamins, at then magagamit mo rin naman siya sa mga asinihan. Ganun po yung isa sa mga benefits po dito sa aming company. Ganon din po ang offer sa kanila, 23. And then, sa 23 po na yun, ayun yung basic. Pero, sa mga buuhan lang po yun. Once na umabot po kayo ng 1 year and 2 years, ay nagbabago po yun, mga kabayan. Kasi ang dami nagtatanong, pinagdedebatihan po yun dito sa, sa GC namin, dito sa OFW Czech Republic, kasi ang dami ng nasashock na ganun lang pala kaliit ang sahod. Kasi yung iba, yung matatagal na dito, lalo na po yung mga skilled, ay malaki talaga po ang sahod nila, lalo na pag may OT. Pero pag mapunta ka po sa company na yung basic lang, tapos wala kang OT, hindi naman po gaano kalaki, almost sasahod ka lang po dito ng 50,000. Parang ganun na lang po ang pinakaano namin dito. Kasi marami kasi ang nagva-vlog, tapos sinasabing malaki yung sahod nila. At least ako din nagsasabi na medyo malaki pagdating ng may overtime. At saka matagal na po ako dito. 2 years na po ako. Magti 3 years na nga po. Kaya medyo malaki yung sahod ko kaysa doon sa mga baguhan. Kasi po dito sa aming employer, parang 3 kategory siya. Bali, sa unang, pag first timer ka, medyo yun yung basic, yung 23. Pagdating mo ng 1 taon, mag-1 taon ka na dito, tataas ang sahod mo. And then, pagdating mo ng 2 years, doon magiging pantay-pantay na kayo kahit yung matatagal. Kaya doon nagkakaiba-iba po yung sahod namin. Tapos mga kabayan, hindi po pare-parehas ang nasasahod namin kahit iisa po kaming company. Gusto ko lang po i-share ha. Kasi nga po, yung iba nagsasabi, dito sa company namin ganito, ba't iba-iba pare-parehas lang naman kami, diba? Tapos isang warehouse lang. Kasi nga po, mga kababayan, didepende po yung sinasahod namin sa
ano namin, points. May pointing system po kasi ang aming employer na ipinapatupad. Kung ikaw ay masipag ka, mag-scan, kasi sa scanner nakikita yung points bawat araw. At ito rin po ang nagiging dahilan kung bakit mayroon pong natatanggal. Kasi hindi naman po lahat na pinapalad na mag-continue dito po sa employer ko. Yung lalong-lalo na po yung mga galing sa Pilipinas at kahit po yung mga nandito na sa Czech Republic. Kasi nga doon sa pointing system, minsan po ay hindi nila nare-reach in 3 months. Kaya po natatanggal po sila dito sa aming employer. Kaya dapat po pag galing kayo sa Pinas, ay dapat po ay maibigay nyo po yung 110% nyo po sa 6 months. Kasi dyan po kayo i-average ng iyong team leader. Isa pa po yun. Kaya medyo yung pointing system na yun, doon po nagkakaiba-iba yung aning sahod kahit isa po kaming company. At saka hindi lahat pare-parehas ang sahod dito po sa Czech Republic, mga kababayan. Magdidepende po talaga sa employer na magiging mapupuntahan mo dito at pagtatrabahoan, di ba? Parang sa Pilipinas din, kahit saan ka pumunta, minsan halimbawa sa Laguna lang, pero magkakaiba talaga yung sahod. Ganun po rin dito sa Czech Republic. Kaya yung iba medyo ang baba lang pala ng sahod namin dito sa Czech Republic. Oo, kabayan, lalong first timer at bago ka lang po dito sa Czech Republic. Medyo magiging maluwag ka lang po pag makadating ka na po ng 2 years sa isang company kasi nga yearly naman po dito nagtataas. Pero po pag once na isang taon ka na tapos mag-resign ka ulit, pumunta ka sa ibang company, magbabak to newly ka na naman, di ba? Bababa naman ang sahod, pwedeng bumaba ang sahod mo doon pag sakaling nagbago ka na naman ng employer. Lalong-lalo na po pag natanggal ka dito sa unang mong employer kasi no choice ka po eh. Di ba mga kabayan? Kaya yun lang po mga kabayan, maraming salamat po sa mga nag-comment sa akin at please subscribe and click the notification bell para po updated po kayo sa aking mga vlog. Maraming salamat kababayan. Bye-bye.